Okay, maayong hapon natong tanan. Ikaduhang hugna, mga igsoon, sa message about first fruit. Mamarog na please, magampo na daan. Our gracious Heavenly Father, once again, Lord, thank you so much for the strength that you have given to us. Kanong mga orasa, Lord, lami kayo ikatog, apan naa kami, nagapundok, nag-worship, diha kanimo, Dios, tuguting ang among kasing-kasing, in tune diha nimo, tuguti, Lord, nga mahimaya ka sa among panagtigom karon, and mahimaya pud ka sa mga offering, ug sa labi na sa first fruit offering, nga gihalad sa imong mga anak dinhi sa SBBC. Salamat, Lord, sa opportunity once again. Please use me, empower me to deliver your message. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. This afternoon, ang topic na to, mga kaigsunan, is the forgotten first. The forgotten. Lisod kayo kalimtan kaning first. Pag una siya ba, una. Daghan kayo mo kanabitong, bisag sa picture lang, ana na yun. Sabot ana. God first. Di ba no? Naay mayor sa Manila nga, ana siya, God first, God first. So pag first, di ba dapat di yun malimtan? Gaya sa amen, oy. Kilisod man, okay, count 1 to 10. Mayon ka, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba, 1 jud una 1. Lisod kalimtan ang first. Mabitaw na, pag mayog ka nga, ikaw first jug ka sa akong kasing-kasing. It means, never gyud ti ka makalimtan. Are you listening? And that is why God wanted to be the first. Muna sa tanan nga first, iya gyud na sa Ginoo. Unang adlaw sa semana, iya sa Ginoo. Unang bahin sa atong kita, anytime na atay kita, gitawag na siya tithes, iya sa Ginoo. First fruit, iya sa Ginoo. Tanang una, iya sa Ginoo. Ang anak nga kamagwangan, lalaki, iya sa Ginoo. Hello? O, nabay kamagwangan diring lalaki? Isa kuno kamot bi? Isa kamot? Kamagwangang lalaki, isa kamot. Kamagwangan sa pamilya. Si Timothy, si Brad Christian, kisa pa? Adra, kamagwangan, iya mo sa Ginoo. Muna no choice. Sa among pamilya, kamagwangan na mo, babae. So kung panalitan, masipyat ang kamagwangan, ari mo kuha ang Ginoo sa kamanghuran. Kaysa pamilya ni Jesse, mga kaigsunan, sipyat ang kamagwangan, gikuha si kamanghuran. Kisingan? Si David. So, salamat sa ko, ako, kamanghuran ko. So, David style ni ako, Ikaw, pastor, di ka kamanghuran, no? Why style iya hawa? Why style? Basta first iya sa Ginoo. Kanang first, mga igsoon, kung imong ibutang ang Ginoo first sa imong kasing-kasing, di gyud ka kalimot sa Ginoo. Manaa kay problema, mawa kay problema, naa ka sa kalipay, Ginoo gyud gyapon, himayaon nato ang Ginoo. Kay ang gisulti sa Bible, in everything give thanks. For this is the will of God. Makanunayon ang paghinumdom nato sa Ginoo, mga igsoon. If He is the first, He should be our everything. Siya atong tanan. Pero subok kayo ni nga mensahe, mga igsoon, kay the forgotten first. So what will happen kung atong makalimtan ang first? What will happen? A lot of things, bad things will happen. Pero nga nung makalimtan man ni mga kaigsunan, tungod ani ay, when gratitude fades. Kung ang atong pagkamapasalamaton, magkahinay na siya kawala, ungrateful na ta, makalimot na ta, kinsay first. Amen? Ato nang ilisan ang Ginoo og something else. In fact, sa adlaw sa Domingo,
dapat di magud na nato paltahan gyud. Pero kinsa man nato diri nga wag gyud nimo napaltahan ang pagsimba sa Ginoo. Wala giniisa. Sa ato pa nakapalta gyud ni tanan. Wala mupalta ka, wala gyud tay chance ni. Sa dihang ni palta ka. Okay, katong nakapalta og simba ha, sa adlaw sa Domingo. Nakahinomdom pa ka unsay rason? Unsay rason? Whatever reason you have, nakapil dito siya sa first sa imong kasing-kasing. Pagkagilgiga ato, kay napuli nimo siya sa Ginoo. So kung tao man na siya, pagkagilgiga tawhana og pagkaluoya po niya. Nga naman, napuli nimo siya sa Ginoo. Imagine na nimo, dapat ang Ginoo manggoy first. Pero mao lagi, magkawa atong gratefulness sa Ginoo, magkawa pod ang ato ang desire o makalimot ta sa Ginoo mga kaigsunan. 3 things in this message. Number 1, pag makalimtan na nimo ang Ginoo, number 1, it reveals a heart of forgetfulness and ingratitude. No? Imo na gina, it's a choice. Nga imo na yung gituyo nga ang pinakasakit gyud. Kana bitaw gituyo gyud nimo nga kalimtan nimo. Tungod na sa mixture sa pagka-ungrateful. Imong gikalimtan. Kay bawo jud ka nga kanang siya gyud dapat una, siya dapat pinaka-importante, pero imong gituyo og kalimot. Nakasuway naman ta ana ba? Di ba? Nakasuway na ta na nga ato gyud gituyo og kalimot. So tanawa, ang Ginoo nakahibaw ba siya nga imong gituyo? Mao nay kasakit. He knows. He knows nga dili aksidente. He knows nga gituyo nimo kalimot. Kay ba biya kan Domingo. Ay kung ingnamin ko limutan akong simba oy. Uy naunsa ka diha? Makalimot baka ana. Minaga-abim na kog lunes ron. Adto na mo paghusay sa Ginoo. Withholding the first fruit often stems from forgetting who gave the increase. It's not just neglect. Gitawag ni siya mga kaigsunan og spiritual amnesia. Pag na-amnesia na ka, tiluoya. Deuteronomy chapter 8, 10 to 20. Chapter 8, 10 to 20. Naitabo diri mga kaigsunan. Deuteronomy chapter 8, 10 to 20, the Bible says, when thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Perti na nimong busuga, mayroon ka, labi na ka panugab, perting butuha sa tugab nimo, mayroon ka grasya sa Ginoo. Di ba? Kung wala nakatugab, kuwang man. Walay grasya sa Ginoo. Ambot nga nun yung tao nga, anha pa man maingog, grasya sa Ginoo kung makatugab na. Kani perting busuga, gikan na ba tanagaon? Lisod kayo isinggit god kay perting busuga. Grasya sa Ginoo mga kaigsunan. Then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Nindot kayo ang promised land gihatag sa Ginoo. Verse 11, naadayon ang warning. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I command thee this day. Dunay command ang Ginoo mga kaigsunan gihatag. Now, if you consider God to be your first, naa siya mando. Kumiyunta diri sa Old Testament, gimando na sa Ginoo sa mga Israelites, but let's go to the church age. Unsa may mando sa Ginoo sa mga Kristohanon karon? Unsa mando niya? Go and preach the gospel to every
creature. Unsa may goal sa atong pag-go nga makadala tag unsa? Fruit that should remain. Pagka ninduta sa mando, dili na siya lisod. Sama sa Old Testament, perting daghanang mando sa Ginoo. Pero karon mga kaigsunan, gipasayon sa Ginoo, gihimo niya ang lisod, gibayran niya ang atong sala, wala na sacrifices atong buhaton because the final sacrifice was given by the Lord Jesus Christ. Unya iya na taginan, go and preach the gospel. Bring forth fruit that should remain. Mao na lang na atong trabaho. Karon ang problema, wa man nato gikip ang commandment. Nakalimot dayon tas Ginoo. Magkanit-kanit man ang problema. Ang reason nganong na distorted ang imong giving because first gikalimtan nimo ang Ginoo. Kay kung nagsigi ka og pangalaga sa Ginoo, di mo jud ka kalimot niya. Kay ngano man gigamit ka sa Ginoo, and what a joy kung naay kalag nga imong giatiman. Ingon ani maguning simbahan. Kitang tanan dapat naatay giatiman nga kalag para mag-maintain ang kanabitaw kainit sa imong pagkakristohanon. Kay kung ang imong trabaho sa church lingkod ra kadiha, lingkod, unya pamati, unya kahuman pauli, unya pagkahuman di pa kamo pauli, pasinaw sa bangko. Unya madugay na kay pasaway. Unya pag-abot dito sa gawas na kay pabadlong. Di ba? Unya ani na sa kagsimbahan, ang arang-arang na lang kay mosimba ra gihapon. Pero kung ingon ala ang imong lifestyle, wala kay panalangin gikan sa Ginoo. So kung wala kay panalangin gikan sa Ginoo, distorted ang imong giving, distorted ang imong first fruit, distorted ang imuhang tithes. Nakasabot ha? So, pag dili mo panalangin ang Ginoo, mo na sakit kaayo i-giving. Mura na ba og kana bitong kanang nailad ka ba ni ka hard money biya to kanang yung tawgon nimo og kwartang hard money? Pasabot na pirtig yung paningkamot nimo tamad sa ginhawa para makuha na nimo kwartaha unya giilad ra ka kausa. Sakit no? Oh. So, ingon ana na ang pagtan-aw nimo sa kwarta kay ngano man nawa naman ang blessing. Na angko naman imo naman gi-claim tanan nga imo. So diha nagsugod, wala ka ni keep sa commandment. Kung i-keep nimo ang commandment, faithful ka sa discipleship. Discipleship ba gyud ni atong trabaho? Ang atong trabaho dili kay soul winning ra. Pa naminaw ta? Nagtuo magod ang mga Kristohanon nga soul winning ra gyud ni ato. Dili oy discipleship. Ang gisugo sa Ginoo Great Commission. Soul winning is part of the Great Commission. Baptism is another part of Great Commission. Discipleship is the third part of the Great Commission. Di maka-disciple, why na baptize? Hindi man mo pwede disciple ng wa pa naluwas. Gitawag ba sa Ginoo disciple ang katong unbeliever? Kinsa may ang gitawag disciple? Katong nang nabaptize na, naluwas na, nabaptize na. Kitulo man na, wet, win. Dili man nimo pwede patubuon ang wa pa naturok. Tay pa nakasabot ha? So, pag na-miss na nimo ang usa ana mo na magluya ka nga Kristohanon, wa kay panalangin. Laliman ka ana niyo na Ginoo pag nakadakag bunga unsa iya ihatag nimo, pangayo bisag unsa. So kung mahitabo na sa imong kinabuhi, grabing blessing. Di ka kauli. Wala kay tithes, wala kay first fruit. I don't think so. So mo na kinabuhi na to gibalance na sa Ginoo. Na siya gisugo na to, panalanginan ta sa Ginoo. Di ba? Unya sa dihang ni uli ta, ni tuman ta, more blessing is coming. Wa gyud Kristohanong magkalisod. So kana i-balance nimo imong kinabuhi. Ang uban puros ra sad giving. Nya pagkuman manghinawag dan sa simbahan. Kisay giver dire, pero way bunga. Dili balansi. Dapat balance. Kay puros na diha giagi sa Ginoo ang panalangin para nindot ba smooth ang atong service sa Ginoo. Smooth ang blessing nga moanhin nato. Then smooth sad ang atong service
nga gihatag sa Ginoo ug daghan mapiksan sa panalangin. Kay mo man ay desire sa Ginoo. Pero diri giwarningan sila, beware. Basin makalimot mo. 12, lest, tawa ha, when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein, and when thy herd and thy flocks multiply, and thy silver, thy gold is multiplied, and all thou hast is multiplied, nagnanaghana, pirti nagdaghana, pirti na nimong datua, unsa nay nahitabo? Verse 14. Sige ngon, then thine heart be lifted up, and thou forgettest the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Daghan na kaayong Kristohanon nga nabiktima ani. Sa dihang ni daghan na, sa dihang gamay pa, ang imong desire, ako yung kuplituhon ang akong first fruit. Nindot kay mo desire, sa dihang gidako na sa Ginoo, dako naman ang iuli. Uy, laliman ka mo first fruit na kag 1 million? Imo pa lang iuli. Nga nung man mo naningog, wa pagay na tinuod, di na mo maningog. What if ang imong tithes 1 million? Ang imong first fruit, ang tithes nimo 100,000 kada buwan. What if 1 million na ang imong iuli sa first fruit? Mauli pa ba nimo? O ikaw na ang muuli? Kita ba yan as ginoodaan sa di pa na may tabo? Ang kausaban, dili magsugod sa aksyon. Bunga na lang na. Ang kausaban, dili magsugod sa kasing-kasing. And guess what? God is looking at your heart, not on your outward appearance. Kita, concerned kay ta sa outward, unsa kay kasulti sa tao sa ilang makita. Pero ang Ginoo concerned kaayo unsay naa sa imong kasing-kasing. Unsa may naa sa imong kasing-kasing today? No? Ikaw man God mo determine God, kaya pa baka nako muulig 1 million, no? So kung nagduda ka karon, labaw nagdaana. O, pila ka milyon, kaya ni mong iuli. Milyon na ito gisgutan ba? Ha? Tanawa, ang atong unahuna naa sa iuli, wata ka sabot pila na bilin. Di ba? Kung nag-tithes ka 100,000, pila tayo imong kita? 1 million. Unya, ang 1 million, gikuwag 100,000, pilay na bilin. 900,000, nag-uol ka sa 100,000, nga naa magkay 900. Pareha nagod sa 1,000, nag-uli ka og tithes nga 100, wa lagi sakit. Pareha naman ang mathematics. Di ba, bigger scale lang siya. Pero nga nung mausab man ang ato ang feelings, mausab man ang ato ang murag sakit naman. Nagtanaw ang Ginoo na nausab na ka. Sa dihang gipadako na sa Ginoo, no? Maybe you are excited samtang gamay pa, pero i-bless biya ka sa Ginoo. So sa dihang gi-bless na ka sa Ginoo, beware. Beware. Katong mga nakakumplito, agoy nakalista na mo kung tinuod yun ang inyong kasing-kasing nga kanang inyo jong gihatag cheerfully sa Ginoo, nakalista na mo sa panalangin. So kaning beware, ibutang ni sa imong heart. Beware ha, beware, basig mausab ka. Ninduta sa mga testimony. Beware. Verse number 15. Ang Ginoo ha, na dili nimo kalimtan nga mao'y tanaw ha, who led thee through the great and terrible wilderness, wherein the fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint.
perting ninduta sa ilang experience with the Lord. Verse 16, who feed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee to do thee good at thy latter end. 17, and thou say in thine heart, tanawa, unsa dayon iyang giingon, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Wa na'y labot tong gibuhat sa Ginoo. Kung wa sila pagawsa sa Egypt, mga igsoon, may tabo baka nga managhan ang iyang wealth, controlled man na ni Pharaoh. Di ba? Dito sa Egypt, pwede unta ka madato kay iyag kas Ginoong tao gud. Pwede gyud madato ang Israelite dito, pero na may problema, pero musangit man ni Pero, kontrolado man ni Pero, di man siya gusto nga mulig-on ang grupo sa mga Hebrews. Kay basin pildihon ang mga Egyptians, mabitaw sigihag bunal. Bunalan, gamay rang sa bunal. Silutan dayon. Di ba? Giapik kay permi. Muna paggawas na nila, gigayran sila sa Ginoo, tanang panalangin gihatag sa Ginoo. So, sa dihang mudaghan na ang panalangin, gimultiply na, nausab ang kasing-kasing, perting delikaduha, pwede ba ni mahitabo sa atoa? Niangko naman sa verse 17. Niingon naman siya sa verse 17, and thou say, in thine heart. Na, in thine heart. Wala ni vocal, ha? Wala niya gisulti vocally. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. So kung naana siya sa simbahan, nagsige na nag-ana eh. Ganaon na kayo ba? Sadyang wapay panalangin, anak kayo. Stone. Brad. Di ba? Sadyang daghan ang kwarta. Pas. Pas na. Putol lang, pastor. Pas. Kuyaw na kayo. Uli ang iyang trabaho. Di na mo tabang. Sige, nagpaso. Lahi na ang iyang kuan, desire. Nitaas na ang iyang ego. Unya, inigling ko diha, masuko na. Tungod kay taas na iyang ego, magsigig ka ego sa mensahe. Perting grabe ha, ang kasing-kasing dili gusto mudawat og badlong. Nausab na. Nga naman, ni-claim naman. 18. Tanawa sa 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He, not you. It is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy father, as it is this day. The reason why God bless you, because of the covenant. Karon sa church age, the reason why God will bless you, because of the souls out there that we need to win. Kung ato lang yun ang ikip ang covenant, mga igsoon, ang kasabutan sa atong kaluwasan, na kinahanglan tamulakaw og manatag bunga atong atimanon didto. Kung ato yung tumanon ang Bible, ha, dili yung ka manadirig, wa nimo natudloi. Kay inigdahan nimo nga wa nimo natudloi sa gawas, malipong labinag ang tema diri mga igsoon na madlong ang Ginoo. Unsod man ninyong simbahan, nya naa na dito sa ilang simbahan ka, manindog kita. Atong ipakita ang pag-inigsuunay. Di ba? Niya pag-abot diri, noonsam na yung pastor mo naman na may problema. Nagpahungaw man na sa pulpito. Di ba? Muna nga, ayaw dan adri, do not disobey the command. Ingon na Ginoo, go and preach. So, si buhaton ni mong gawas. Go and teach. Ang sa Matthew, go and teach
Unsay buhaton nimo dito? Di manudlo ka. Unsay mo itudlo? Unsaon pagbinutan? Unsa itudlo nimo? Unsaon pagsimba? Unsaon nga maluwas? Tudloi sila sa kaluwasan. Unya pagkahuman pastor, unsay sunod? Ako nang dadon. Ayaw sa. Ngano mo pabilin na nila siya? Ang gipangayo sa Ginoo bunga man nga mo pabilin, dili makanang buang nga mudagan ikahuman. Di ba? Igdahan mo diri bunga. Pagkanungog niya, mao di ay tinuod yun. So ang forward niya, magpabaptize ko pastor. Sakto ang bunga nga imo gida. Kay mo pabilin yun siya. Sa dihang ni pabilin na, ingon na ni Ginoo, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So kung ikay nag-disciple na niya, naay gimando ang Ginoo nimo, imong gi-practice unsay gisulti sa Bible, imo nang gibuhat, imong itudlo niya. Experience na ni nako. Maunay discipleship. Maunay unod sa Great Commission. Kung imo nang ikip, God will bless you. God will increase your wealth. God will multiply your wealth. For what reason? Because of the covenant. Because of the Great Commission. Mao na ako, digyo ko mo agree mga kaigsunan nga naay mga Kristohanon maingon, God's will yun ay pastor nga lisod akong kinabuhi oy. Tagaay kog verse. Tagay kog verse. Nga God's will nga nagkalisod ka. Tanan nga obedience nga makita nimo sa Bible nga imong gi-obey ang command sa Ginoo, ang ending blessing. When you return your tithes, God will pour you out a blessing. Blessing, singular. And there shall no room enough to receive it. Diha pa lang, dato na ka. Inyong gi-recite, Luke 6:38, give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Kinsa nga men? Bisa kinsa? Asa man nagsugod ang Ginoo? For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Asa man ang imong measurement sa imong offering, diha na mo na kuhaon sa Ginoo. Unya iya i-press down, shaking together, and running over. Kasi mo hatag, shall men give into your bosom. Mo na kanang memory, kada recite na ko nga verse, kada makaagi ko nga verse, kumupiyo ko, makita na ko, ang mga downlines na ko, mga palihok ko nis Ginoo, shall men give into your bosom. Diretso, saka. Mga igsoon, God knows how to bless His people. But do not forget Him. Sa dihang i-increase na sa Ginoo, ayaw jud tuguti ang imong kaugalingon nga imo siyang kalimtan. Naana sa imong kasing-kasing. Tana, but thou shalt remember the Lord thy God, kay siya ang naghatag nimo og power to get wealth. So badlunga ang imong huna-huna, badlunga ang imong kasing-kasing nga ni claim. Kay mao nay reason nganong di ka kauli sa tithes, mao nay reason nganong di ka kahatag sa offering, mao nay reason nganong di ka kauli sa first fruit kay nangangkon na ka. Pero kung nakasabot ka nga dili na imo, iuli dili. Kay kabaga ni mugnaong nanghuam kag martilyo, nya pagkahuman mo yun ang tagiya. Kanang Brad, gigamit pa nimong martilyo Brad. Asa ato Brad? Kato ba imong gihuman, Brad? Aw, imong hulman? Brad, ako na ba prinsipyo? Kung unsay nasud kung balay, ako ni. Pahulmon pa na nimo sunod? Mangangkon man di ay nagdili iya? Uy, mo man ay gibuhat sa mga Kristohanon ngadto sa Ginoo. It is God that give us power to get wealth. Sa dihang niabot na ang wealth, mine. This is mine. Unya wala kay tarong nga participation sa simbahan, diin gibutang ka sa Ginoo para mahimo kang panalangin. Asa may imong dagway? Tuwa dito sa TikTok, tuwa dito sa online, nagsigi kag mine.
Tuwa ka dito nag-miner sa online selling. Now, ni amen. Lisura ning maigo ta di man ta ka-amen oy. Bitaw, ayaw tuguti ang unod ni lihok mga igsoon, verse 19. And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day, that ye shall surely what? Perish. Oh. Miyunay ka, wala naman ko'y idol, pastor, kay bungkag na tanang images sa balay, o si TikTok, idol ni mo. Nalimad ka, grabe kay ka mo worship sa imong cellphone, sayaw-sayawan yun na nimo. Grabe mga tao ron, oy. Grabe kay silang pag-idol sa ilang cellphone, sa TikTok, mga igsoon, sayaw-sayawan yun na nila. Mo na ilang worship. Unya ka na, kung Kristohano na, pag-abot sa simbahan, wag yun namin, kantas baptiso. ang iyang dapi-dapi ba, kalabyugon na kayo stanan, pero pugong kayo, pugong. Wag yun, kita, ma-enjoy, oy. Okay, sayop naman ang dagan sa imong kasing-kasing. Lahi naman na imong Diyos. God will never be pleased with our body, but God will be pleased with our soul. Mao ni ato punon, patubuon ato spiritual life nato mga igsoon, na diha malipay ang Ginoo dili sa atong lawasnon. Naminaw ta? Mao ni ang atong lawas ipagamit nato si Ginoo, let's serve the Lord, pero never gyud kay allow nimo nga ang yawa mo ibugamit nimo. Alright? Verse number 20. As the nation which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because you would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Kasakit. O gani, kinsa nagsugo nga iuli ang first fruit? Si pastor o si Jesus? God commanded. Not the pastor. It is God who commanded that we should return our first fruit. So mo na, dili gyud nato ang kunon mga igsoon. Para manindot ning dagan sa atong kinabuhi, everything is the Lord's. Pero kung dili nato mauli gyud na ato ra gyud gi-reveal ang tinuod kung unsay naa diri. Ungrateful. Ungrateful. Number 2, it invites loss instead of blessing. Nindot kay ang promise sa Ginoo, ang imong barn be filled with plenty. Ang imong presses will burst out with new wine. Promise na sa Ginoo kung iuli nimo imong first fruit. So kana nga promise, blessing na siya, dili mo abot mga igsoon. Dili mo abot. Unsa may mo abot? When we withhold what belongs to God, we don't just miss out. We invite consequences. The blessing is withheld and the curse is not. Ang blessing nga gisaan sa Ginoo nga moabot, napugnan. May tag-withholding tax. Pero ang blessing imong gipugnan, wala nakaabot. Ang nilusot, ang tunglo. Oh, Malakay 3:8-9. Ang gikaingtapan sa mga Kristohanon. Mo na ilang basa kani kay mulikay. Sa iyang devotional, mulaktod yun, murag way malakay sa iyang Bible kay mulikay pirmi. Verse 8, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Kung dili nimo iuli, kung unsay iya sa Ginoo mga kaigsunan, gitulis nimo siya, iya man na. Ha? Apil ba ang first fruit? Iya ba na sa Ginoo? According sa message kaya ganina buntag, it is holy unto the Lord. Imo gyud nang iuli. Now, wa nimo giuli? Tulis. Tulis.
In verse number 9, unsay nahitabo? Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Ang pag-withhold sa tithes, ang pag-withhold sa first fruit, nag-invite ka og tunglo. And no wonder, ang atong kinabuhi, bugat kung dili ta mo uli, anak mga igsoon. Bugat kayo. Pero kung imong giuli, muabot man lang gihapon ang panahon nga mura magnahubas atong budget, pero gaan. Gaan mga igsoon. Kay i-introduce man na sa Ginoo nato nga ang panalangin dili kwartara. Mao nay pinakagamay nga panalangin nga pwedeng ihatag sa Ginoo, kwarta. Nakasabot ha? Makunsa man ang kwarta niya, pirti nimo sa putuna. O di ba, hasta kwarta ipanglabay nimo? Unsao man na nimong kwarta, daghan kayo ka, pero wa kay wisdom. Pataka na kagwaldas-waldas sa imong kwarta, mahurot ra gyapon. Dili kwarta ra ang panalangin, pinakagamay na siya. Ang pinakadako mga kaigsunan is love. Maunay mawa nimo. Magunsa man na imong kwarta. Hasta imong pamilya, taguan nimo sa kwarta. Dili ka mo provide sa panginahanglan sa imong asawa, panginahanglan sa imong mga anak. Dili na nimo mabuhat nganuman. Ang kwarta na imuhang gihimong Dios sa imong kinabuhi. Pero kung puno ka sa panalangin sa Ginoo, di gyud na mawa ang gugma oy, kanang love. No? Grabe ang imong love. Ang kwarta pag naa kay baw ka sa paggamit kay na kay wisdom. Dili mausik mga kaigsunan. So, not returning or forgetting the first. It invites loss instead of blessing. Number 3, it disrupts the principle of holiness and consecration. Nabalda, nagugba mga kaigsunan ang prinsipyo sa pagkabalaan. When what is consecrated to God is kept for ourselves. Di ba? Ang tithes, ang first fruit, balaan man na, iyam nas Ginoo, atong kita mismo ang ni kwan ba, ni control. It defiles the whole. Ang nahabilin o ang imong iuli, nadamay tong nahabilin. Like Achan's sin, it brings defeat where there should be victory. Kay gisugo na gutos Ginoo, unya klaro na gutong daog, ang problema si Achan. Di ba? Unsay gibuhat ni Achan, atong basahon unsay ang gibuhat mga Joshua chapter 7 verse 11 to 12. Tanaw sa gisulti sa Bible, Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them, for they have even taken of the accursed thing, and have also stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Ang wala gipakuha sa Ginoo, ilang gikuha mga igsoon. Pag mingon gani ang Ginoo, ayaw jud. Uy, paminaw. Kay kung imog yung pugson nga, di lagi, musugot na lagi, makasabot lagi Ginoo. Unsa na igingon si Ginoo, ayaw. Kanilang, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Kumustaha ang imong mga peers? Kumustaha imong mga barkada? Kinsa man na sila? Believer ba o unbeliever? Ha? Kanang gikatambayayong nimo sa kanang kadaghang higayon sa imuhang kinabuhi. Alabaw na gyud ni makigminyo kag unbeliever. Kana equally yoking together gyud na. Ningon na Ginoo ayaw, unya imo gyud ipugos. Mao na makita nimo ang reason nganong ningon ang Ginoo ayaw. Sa dihang giingnan si Adam, you may eat all the trees of the garden. Ang mga fruit nila mao na imo pagkaon, but ayaw kauna ang unsa? The fruit to know good and evil. Naay gibawal, pero naay gihatag. Ang problema kay nagpatintal man's baji. Mo ni kani mga babae, mao man ni
kanabitaw sa karong panahon ba, ang mga babae mo'y mahiligon kaayo manimba kaysa mga laki. Ngano kano? Sa mga fellowship, mas pormada ang mga babae kaysa lalaki. Ngano man na? Nibawi tingali ang mga babae kay sa panahon ni Adam and Eve, si Eve may nakaingon, nganong na-fall ang lalaki, kay siya may naminaw sa serpent. Siya'y naminaw, gitagaan nag-chance si Satan nga matintal siya, sa dihang natintal siya, nikuha siya, gidamay niya ang lalaki. Pero according sa Bible, nagkuyog sila, wa sa namadlong. Wa namadlong. Hinumdumi ha, si Satan dili na mutingal nimo og temptation. Ang gusto ni Satan, ikay mo decide. In other words, iya man ka sa Ginoo, play safe siya. Oh, igo naman ako nagipakita siya. Siya man ay ni-decide. Play safe. Muna ang Ginoo sad, gilig-on ka. Gilig-on ka ba nga para ang yawa, dili nimo maing nag-yes. Mao na nga naay simbahan, mao na naay pastor nga moatiman nimo nga mopakaon nimo sa pulong sa Ginoo. Mao nang naay mga gipansugo sa Ginoo diri nga mo pa-maintain sa atong strength as a Christian. Apil na ang pag-uli sa tithes, pag-uli sa first fruit, pagpaligo na wa lang mo kibaw. Strengthening your faith na mga igsoon. Prinsipyo na nga makapabalaan nato. Kaysa dihang mo increase ang atong pagtuo o ang atong gituhuan ang Ginoo o mo reflect sa atoa ang pagkabalaan sa Dios. Pero ma-disrupt na siya mga igsoon sa dihang ato nang gitugutan ang atong self, ang atong flesh nga maoy magdumala sa atong kinabuhi. Tanawan sa netabo ni Achan. Nakita niya, nindot nida. Iyang gitaguan dito sa iyang tent mga igsoon, gilubong. In verse number 12, ang nahitabo. Verse 12, tanawa ko sa Eagles Bible. Therefore, the children of Israel could not stand before their enemies. Dili na sila makadaog, but turned their backs before their enemies because they were accursed. Neither will I be with you anymore, except you destroy the accursed from among you. Tanawag unsa kasakit mga igsoon. Dili na tugutan sa Ginoo nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo magmadinaogon tungod kay naay bisag usa lang. Bisag usa lang nga nagpabadlong. Hinumdumi ha, we as a church, body. Usa ka body ba? Kung problemado ang imuhang any part of your body, ma-disrupt yun imuhang kuanoy, imong focus. Kana sakitan kag ngipon, may ka nga, sakita sa ngipon, may pagsakitag ulo. Doy. Nga sa sakitag ulo, sakitag ulo, mabuhag akong ulo, may paman na nga ni sakitan tag ngipon. Kung unsay wa diha mo imong ibarter. Basta sakit yun na. Oh, nahubagan ka sa ilok, kana dinhi. Oh, okay ra ka na kaysa sakit sa ngipon. Di ba may pamagsakitang ngipon na ni kapuyan? Maglakaw kang bugiro kay katanawon. Murag dako glawas, dako na itong hubag. Basta na ay sakit sa lawas, maapektuhan ang tibuok lawas. Muna ang gituyo sa Ginoo nga magminahalay ang usa ka simbahan, mag-inampingay, magtinabangay, dili maghilabtanay, dili magsinawayay. Because no one in the church kana sa sud sa simbahan ba? Kuan gud ta, daghan mga parts nga gihimong usa. Nakabantay ta? Unya, dili sama sa atong lawas, kay wa may utok ang kamot, way utok ang atong tiil, way utok ang ang naragi utok ang ulo. Maglalis pa magali na. Sa dihang mamanday, madukdukan pa magyananihan.
iyang kauban, nga duha ra na sila. Ang dila o ang imong ngipon, usahay gani din na magkasinabot. Nakasabot ha? Kani pang simbahan nga tanang parts na utok. Tingali ikaw ang baba, pero naman kay utok pod. Tingali ikaw ang part, tinaay ka, pero naman kay utok. Pwede kayo ka mo disrupt sa focus. Pwede ka mahimong gamiton sa yawa para gugton ang dagan sa simbahan. Niyon ang ginawa na ayaw. Ang iyang gusto, unity. Magkahiusa. Tugutan natong ang atong utok pag-abot sa buluhaton sa Ginoo. Atong ituon ngadto sa Ginoo. Ug ang utok sa Ginoo mo'y atong padaganon sa iyang simbahan. Mao na magkahiusa ta diha sa Dios. So kung magkahiusa ta diha sa Ginoo, ang panalangin mga kaigsunan nga holiness, ang consecration, magpabilin. So, dili maapektuhan ang ato ang economy. Kay mao baya nay mo patubo, mo palapad sa border sa ministry ang atong offering. Kay mao nakabaw ang Ginoo nga kinahanglan jud ang giving kay ang man panlitan on gamit mo kuryente. Unya pagkahuman maningil na ang VECO, mayon day mo simbahan mi. Nagsimbahan mo, gamit mo kuryente, bayad mo. Iyan is Ginoo, ang kuryente yapon nas Ginoo. Okay, sa may dadon nila sunod. May mga Kristohano na, mga buang, hindi na sila diya. Si Kristo mo'y paninglan ninyo, kay iya mi ni Kristo, wa nasamot. Asa man na nato makitaan? Di ba? Kinahanglan gyud ta mo bayad. Asa man kuhaon ang bayad? Di ba naminaw mo? Unya ang pastor mukaon di. Si Ma'am Marilyn mukaon di. Asa man na nila kuhaon? Nami membro lagi sa una niyon siya pastor, nakita na ko sa Bible nga once a year ang offering, once a year ang tithes. Niko sige Brad, naaman sa na Brad tinuod man na may yearly tithes, pero lahi na siya. Ningko ang reason sa tithes na ipagkaon sa balay sa Dios. Nganong kinahanglan na ipagkaon kay ang tao mukaon gyud kay bawong Ginoo. Og diha mokuha ang nagdumala sa simbahan og pagkaon. So ako siyang gingnan, okay naman Brad, pero musugot bakag once a year po kong kaon. Insya Allah, di Pastor Roy. Once a year. Naamagoy reason? Na-purpose ba? So kung ikaw, wala ni mo gisurrender na, bunalanan ka sa Ginoo, plus nakaapekto pa jud ka sa body, nahimo kang hubag. Kaya pa nakasabot mo. Kamu sige panuli sa Ginoo, ikaw may nahimong sakit nga ngipon. Ikay nahimong labad nga ulo. Ikay nakapahinay sa dagan sa simbahan. Gisugo biya na sa Ginoo. Mao na ayaw gyud sugot. Kay ngano man, ang imo mismong pamilya, ang imong kaugalingong pamilya ba, number 1 na nga maapektuhan. The blessing of the Lord will depart. Kay ngano man, nahimo kang reason nganong ang dagan sa church naghinay. Kasabot na? So, ayaw jud tuguti mga kaigsunan. When we withhold the first, we don't just delay a gift, but we deny God His glory. Yes. Iya man ang himaya, para sa himaya man is Ginoo, ato nang gininay. The first fruit is not ours to keep. It is God's to receive. To hold it back is to hold back honor and to invite loss where blessing was meant. Kaya dapat panalanginan mi gyud tatas Ginoo. So, return what belongs to Him and watch what He returns to you. Saligi lang ang pulong sa Ginoo. Kay kung nagsalig ka sa imong hunahuna nga naglaban ra sa imong pagka-negative, naglaban sa imuhang pagkatawhanon, wa gyud magdaog ana mga igsoon.
Pero ang pulong sa Ginoo buhi man eh. Buhi ba ni pulong sa Ginoo? Buhi ni mga igsoon. Walay tao nga makahurot sa mensahe sa pulong sa Dios. Kay bisan pag suwayan nato kung tanan ka mao mangwali diri, tagaan tag usa ka verse, maghimo tag mensahe, wag gyud parehas. Ingon ana kabuhi ang pulong sa Ginoo. Makasabot ha? Usa ka libo ka pastor. John 3:16, wag gyud magparehas. Ingon ana ka unique ang pulong sa Ginoo. Kunya di natutuhuan. Di natutuhuan. So unsay sugo niya? Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. Do not withhold. Do not forget the first. Do not let the first be forgotten. First na guna, nalimtan pa. Diba? Tinuod ba yan na? Diba tithes first man sad na? Diba? What is first? Iyan as Ginoo. Tanawa, pag sweldo na mo, tithes ba dayon imong nauna-una? Electric bill, ang maningil, ang mga due date. Ha? Uwahin na ang tithes, agoy, di naman ni maigog. Kaya ang imo dayong thinking, kung kuhaan ko ni tithes, di na ni maigog. Sayop ka. Pwede yung sayupan ni mo. It is you who is controlling what you have. But if you will allow God nga mo imo control sa imong kinabuhi, imo ra yung i-kwanjud, imong unahon ang Ginoo, ipabor nimo sa Ginoo mga kaigsunan, ang may tabo ana kung nakita sa Ginoo nga real ang imong kasing-kasing, pabor sa Ginoo. So kung ikay pabor sa Ginoo, o ikay paboruton ang imuhang budget, God will send people nga mahimong blessing diha nimo. Mao gyud sa pagkatinuod mga igsoon. Because that's how God take care of His children. Nga mga faithful. Amen? So, ato ba ning kalimtan? Tugutan ba nato nga ma-forgotten ang first? So do not let your gratefulness fade. Ayaw tuguti nga ang imong pagka mapasalamaton mapapas. Inom dumi, impierno gyud unta ka padung. Pero giduphan ka ni Kristo sa cross. Gihatag niya iyang kinabuhi as an investment that you will not go to hell. Karon, nadawat na nimo ang kaluwasan. Unya imo siyang kalimtan. So please don't do it. So kung unsay gisugo sa Ginoo diri, tumana lang and you will see what God will do. Amen? Every head bowed, every eye closed. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the blessing that you have given to us today. Salamat kay Lord sa imong mga gipansugo namo nga sometimes ang among pagkatawhanon mo reklamo, dili mo tuman, dili mo tuo dayon, pasaylo ami Lord. Kay usahay matugutan gyud namo ang among unod nga molihok. But we ask your help, Lord, to strengthen our spiritual life. Let your word, O God, be remembered all the time. Let the Holy Spirit, O Lord, teach us and remind us as you promised that He will remind us everything that we have heard, everything that we've learned. So please help us not to stop sa pagtuon sa imong mga pulong, Lord. And please help us to put ourselves into your will. Salamat kay Lord sa first fruit. Kay kung walay first fruit, ma-miss yun na mo ang nindot kaayo nga mga panalangin. Salamat nga na i-tithes. Kay ma-miss na mo ang ibubo nimo gikan sa imong aging harian para punon ang among panudlanan. Salamat kay Lord sa tanan nga mga types of giving, sacrificial, love offering, mission giving, tanan nga klase nga giving, Lord, nagpasalamat mi kay kanang tanan para gyud na nga mulig-on ang among panudlanan so that we could obey and do the Great Commission properly. Kay maoy imong tudlo namo, Lord, the reason why you increase our wealth because of the covenant, because of the Great Commission. So we thank you and we praise you, dear God, and please bless your people in this church, O Lord, to come to the altar, to pray to you, O Lord, as
as the invitation will be given by Pastor Joel. Salamat kay Lord sa paggamit ni Monaco, sa pagwali sa imong pulong. This is for your glory, O God, in Jesus' name. Amen. Kabilang sa